60mm at 81mm mortar sa Philippine Army. Mga sundalo, ngayon ay nakikialam tayo sa mundo ng hindi direktang apoy kung saan ang katumpakan at kapangyarihan ang naghahari. Susuriin natin ang dalawang pangunahing sistema ng mortar na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Army, ang maliksi na 60mm mortar at ang heavy-hitting 81mm mortar. Nagpapaulan ka man ng matataas na pampasabog o nagbibigay ng mahalagang pag-iilaw sa larangan ng digmaan, ang mga sandata na ito ay may mahalagang papel sa paghubog sa modernong larangan ng digmaan. Maghanda tayo at tuklasin ang mga kakayahan ng mga kailangang-kailangan na kasangkapang ito ng digmaan. Ang 60mm mortar, hindi direktang fire mula sa itaas. Ang 60mm mortar ay isang magaan, portable na indirect fire weapon na idinisenyo upang maghatid ng mga paputok o usok na projectile sa isang mataas na arko papunta sa mga posisyon ng kaaway. Hindi tulad ng mga direktang putukan tulad ng mga rifle at machine gun, ang mga mortar ay pinaputok sa matarik na mga anggulo na nagpapahintulot sa kanila na matamaan ang mga target sa likod ng takip o sa mga pabalik na dalisdis ng mga burol. Ang 60mm mortar, isang mas malapit na pagtingin. Caliber, ang 60mm mortar ay nagpapaputok ng 60mm mortar bomb na may iba't ibang uri, kabilang ang high explosive, heat, usok, at illumination round. Ang mga bombang ito ay mas malaki at mas malakas kaysa sa mga granada na may kakayahang magdulot ng malaking pinsala at pagkagambala sa mga puwersa ng kaaway. Muzzle-loaded, smoothbore, ang 60mm mortar ay isang muzzle-loaded na sandata, ibig sabihin ay ibinaba ang bomba sa muzzle, ang bukas na dulo, ng tubo. Ang tubo ay smoothbore, ibig sabihin ay wala itong rifling, mga grooves sa loob ng bar-eyes dahil ang mga palikpik ng bomba ay nagpapatatag sa paglipad nito. Operasyon, ang mortar ay karaniwang pinapatakbo ng isang tripulante na may 3 tao, isang gunner, isang assistant gunner, at isang ammunition bearer. Upang magpaputok, itinatama ng gunner ang mortar gamit ang bipod at mga tanawin, ibinaba ng assistant gunner ang bomba sa muzzle, at inihahanda ng may dala ng bala ang susunod na round. Weight, ang 60mm mortar system ay medyo magaan, na ang tubo ay weight ng humigit kumulang 4.7 pounds, 2.1 na kilo, ang baseplate ay humigit kumulang 15 pounds, 6.8 na kilo, at ang bipod ay humigit kumulang 3.3 pounds, 1.5 na kilo. Ginagawa nitong lubos na portable at angkop para sa mga unit ng infantry na tumatakbo sa paglalakad. Rate of fire, ang rate of fire ng 60mm mortar ay depende sa pagsasanay at karanasan ng crew, ngunit ang karaniwang sustained rate ng apoy ay humigit kumulang 18 rounds kada minuto. Sa mga emerhensya, ang isang mahusay na sinanay na crew ay makakamit ang pinakamataas na rate of fire na hanggang 30 rounds kada minuto. Effective range, ang 60mm mortar ay may pinakamataas na saklaw na humigit kumulang 3,500 metro. Gayunpaman, ang epektibong hanay nito, kung saan maaari itong tumpak na maabot ang mga target, ay mas malapit sa 1,000-2,000 metro. Mga pinakamainam na posisyon sa pagpapaputok. Nakamount sa bipod, ang 60mm mortar ay karaniwang pinapaputok mula sa isang bipod mount na nagbibigay ng katatagan at nagbibigay daan para sa mga pagsasaayo sa elevation at traverse, horizontal aiming. Handheld, sa ilang mga sitwasyon, ang mortar ay maaaring paputukin ng handheld, bagamat ito ay hindi gaanong tumpak at hindi gaanong matatag kaysa sa bipod-mounted firing. Ang mga mortar ay may mahabang kasaysayan sa pakikidigma mula pa noong sinaunang panahon. Nagkamit sila ng katanyagan noong unang digmaang pandaigdig at nanatiling mahalagang bahagi ng infantry firepower mula noon. Ang 60mm mortar ay isang karaniwang sandata sa Armed Forces of the Philippines na ginagamit ng mga unit ng infantry para sa hindi direktang suporta sa fire. Nakakita na ito ng aksyon sa iba't ibang sagupaan, kabilang ang Marawi Siege, kung saan ginamit ito para supulan ang mga posisyon ng kaaway at magbigay ng takip sa mga sumusulong na tropa. Kaligtasan una. Ang mga mortar bomb ay matataas na pampasabog at dapat na hawakan ng may pag-iingat. Palaging tiyakin na ang lugar sa paligid ng mortar ay malinaw bago magpaputok at sundin ang wastong pamamaraan ng pagkarga at pagpapaputok upang maiwasan ang mga aksidente. Ang 60mm mortar ay isang maraming nalalaman at makapangyarihang sandata na nagbibigay ng mga unit ng infantry ng kritikal na hindi direktang kakayahan sa fire. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa operasyon nito at paggamit ng wastong mga diskarte sa pagpapaputok, maaari mong makabuluhang mapahusay ang kakayahan ng iyong squad na makisali at talunin ang mga puwersa ng kaaway. Ang 81mm mortar, heavy hitter for indirect fire. Ang 81mm mortar ay isang medium-weight, high-angle indirect fire weapon na may mas mabigat na suntok kaysa sa mas maliit nitong 60mm na katapat.
Dinisenyo upang maghatid ng mga paputok, usok, o illumination round na may mas malawak na hanay at mapanirang kapangyarihan, ang 81mm mortar ay isang mahalagang asset para sa pagsuporta sa mga unit ng infantry at paghubog sa larangan ng digmaan. Ang 81mm mortar, isang mas malapit na pagtingin. Caliber, ang 81mm mortar ay nagpapaputok ng 81mm mortar bomb na mas malaki at mas malakas kaysa sa 60mm na mga round. Ang mga bombang ito ay may iba't ibang uri, kabilang ang high explosive, usok, pag-iilaw, at kahit na mga espesyal na round tulad ng enhanced fragmentation, EF, round. Muzzle-loaded, smoothbore, tulad ng 60mm mortar, ang 81mm ay muzzle-loaded at smoothbore. Ang mga bomba ay ibinaba pababa sa nguso, at ang kanilang mga palikpik ay nagbibigay ng katatagan sa paglipad. Operasyon, ang 81mm mortar ay karaniwang pinatatakbo ng 4 o 5 tao na crew na binubuo ng isang gunner, isang assistant gunner, isang ammunition bearer, at 1 o 2 karagdagang tripulante upang tumulong sa paghahanda at transportasyon ng mga bala. Weight, ang 81mm mortar system ay mas mabigat kaysa sa 60mm na ang tubo ay tumiweight ng humigit kumulang 93 pounds, 42 kilo, ang baseplate ay humigit kumulang 72 pounds, 32.6 na kilo, at ang bipod ay humigit kumulang 25 pounds, 11.3 na kilo. Nangangailangan ito ng isang team na mag-transport at mag-assemble, na ginagawa itong hindi gaanong portable kaysa sa 60mm ngunit na-deploy pa rin ang mga unit ng infantry. Rate of fire, ang 81mm mortar ay maaaring magpaputok sa sustained rate na humigit kumulang 15 rounds kada minuto na may pinakamataas na rate ng apoy na hanggang 30 rounds kada minuto sa maikling pagsabog. Effective range, ang 81mm mortar ay may pinakamataas na saklaw na humigit kumulang 5,700 metro. Ang epektibong hanay nito, kung saan maaari itong tumpak na maabot ang mga target, ay karaniwang nasa pagitan ng 2,000–4,500 metro. Ang pinahabang hanay na ito ay nagbibigay daan dito na makipag-ugnayan sa mga target na hindi maaabot ng 60mm mortar. Mga pinakamainam na posisyon sa pagpapaputok. Nakamount sa bipod, ang 81mm mortar ay pangunahing pinaputok mula sa isang bipod mount na nagbibigay ng katatagan at nagbibigay daan para sa mga pagsasaayo sa elevation at traverse. Baseplate ng mortar tube ay nakakabit sa isang baseplate na sumisipsip ng recoil at nagbibigay ng isang matatag na platform ng pagpapaputok. Ang 81mm mortar ay naging pangunahing puwersa ng militar mula noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagpapatunay ng pagiging epektibo nito sa maraming salungatan sa buong mundo. Ang 81mm mortar ay malawakang ginagamit ng Armed Forces of the Philippines na nagbibigay ng mahalagang suporta sa fire sa mga batalyon ng infantry at mga unit ng maneuver. Ito ay may mahalagang papel sa mga operasyong kontra-insurhensya na nagbibigay ng tumpak at napapanahong hindi direktang putok laban sa mga posisyon ng kaaway. Kaligtasan una. Dahil sa mas malaking sukat at lakas ng pagsabog ng 81mm mortar bomb, ang mga pag-iingat sa kaligtasan ay pinakamahalaga. Ang lugar ng backblast ay dapat na malinaw, at ang wastong paghawak at mga pamamaraan ng pagkarga ay dapat sundin upang maiwasan ang mga aksidente. Ang 81mm mortar ay isang malakas at maraming nalalaman na sandata na makabuluhang nagpapahusay sa firepower ng mga unit ng infantry. Sa pamamagitan ng pagmaster ng operasyon nito at pag-unawa sa mga prinsipyo ng hindi direktang pagputok, maaari mong epektibong in-neutralize ang mga banta ng kaaway, magbigay ng mahalagang suporta sa iyong mga kasama, at hubugin ang resulta ng mga labanan. Mula sa maliksi na 60mm hanggang sa makapangyarihang 81mm, ang mga mortar ay nagbibigay sa Philippine Army ng kakayahang humahampas ng may katumpakan at mapangwasak na puwersa mula sa malayo. Ang mga sandata na ito ay isang patunay ng ebolusyon ng hindi direktang suporta sa fire na nagbibigay daan sa ating mga sundalo na maapektuhan ng kaaway ng epektibo habang pinapaliit ang panganib sa mga puwersang mapagkaibigan. Tandaan, mga sundalo, ang pagmaster ng mga mortar system na ito ay nangangailangan ng dedikasyon, pagsasanay, at hindi natitinag na pangako sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpapahusay sa iyong mga kasanayan at pag-unawa sa mga kakayahan ng mga armas na ito, maaari mong makabuluhang mapahusay ang pagiging epektibo ng labanan ng iyong unit at makapag-ambag sa pagtatanggol ng ating bansa. Panatilihin ang pagsasanay, manatiling mapagbantay, at laging magsikap para sa kahusayan.